What's up mga idol? Gawa natin ng isang basic comparison ang ating Versys 1000 SE 2024 model versus our GSA 1300 BMW 2026 model. Ang ating Versys 1000 SE ay walang crash guard. Yung nakikita nyo ngayon, yan ay sarili nating design at pinakustomize lang natin. Wala rin siyang auxiliary light. Yan, nilagay lang natin yan. Aftermarket na po ito mga idol. Whereas dito sa ating BMW GSA 1300, mayroon na siyang auxiliary light at mayroon din siyang crash guard. All in na to mga idol. Pagdating naman sa ignition, keyless na ang ating BMW 2026 model. Hindi natin kailangang isaksak ang susi. Ang windshield rin ng ating GSA 1300 2026 model ay electronics controlled na. Pwede mo siyang i-adjust kahit tumatakbo. Ngayon tinan nyo mga idol, kapag ka nag-change gear tayo from neutral to first gear, automatic na tataas yung kanyang windshield. Ayun o. Automatic din siya ang bumababa kapag ka tinarap natin yung ating engine. Ayun o. Dito naman sa ating Versys 1000 SE 2024 model, kailangan natin ng susi. Hindi pa siya keyless. Napakaganda na rin ng windshield ng ating Versys 1000. Kaya nga lang, hindi rin siya electronically controlled. Kailangan natin tumigil para i-adjust yung height ng ating windshield. Pagdating naman sa engine, ang ating Versys 1000 SE ay mayroong 1043cc liquid-cooled inline 4 engine. Inline 4 siya mga idol, kaya super smooth. Samantalang ang ating BMW R1300 GS Adventure ay mayroong 1300cc air liquid-cooled boxer twin engine. Ngayon, silipin naman natin ang suspension, front suspension ng ating GSA 1300. Kakaiba siya kumpara sa mga Japanese motorbikes. Meron siyang parang wishbone dito sa gitna. Ito ang isa sa kakaiba at pinagmamalaki ng BMW, yung kanyang telelever and paralever DSA or Dynamic Suspension Adjustment. Electronically controlled system siya and act real time. Kaya hindi mo mapapansin yung ibang mga lubak-lubak. And kapag ka nag-brake ka, controlled and super stable and smooth ang BMW GSA 1300. Samantalang ang ating Versys 1000 SE ay gumagamit ng inverted telescopic Showa Skyhook electronic suspension. Napakaganda na rin, pero iba talaga yung suspension ng BMW. Ngayon, silipin naman natin ang ating front, left, and right signal light. Ganon din ang kanyang handguard. Sa Versys, andito siya sa gilid, nakalabas, kaya inilabas din natin yung ating crash guard. Pero ang pinakagusto ko dito yung kanyang handguard. Napaka-rigid ang design, matigas at hindi basta-basta masisira. Nakailang bagsak tayo sa takadam and yet wala nangyari sa ating handguard mga idol. Ganon din sa ating signal light kasi maganda yung ating crash guard. Ngayon, kung pupunta tayo dito sa ating GSA 1300, ang kanyang signal light ay kasama na sa design ng kanyang handguard. Kaya lang, yung handguard niya medyo malambot, hindi ganun katigas. Hindi ganun ka-rigid versus dun sa Versys 1000 SE na handguard. Ayan o, ang tigas o. Solid na solid ang handguard as compared dito sa GSA. Malambot siya. Matigas na rin kasi meron tayong, nandyan na nga yung signal light, pero hindi siya ganun ka-solid and ka-rigid versus Versys 1000 SE na handguard. Ito naman yung direct and basic comparison ng upuan. Sa Versys 1000 SE, napakalapad and mahaba yung back ride seat. Ayan o. Versus dito sa GSA, maiksi lang. Halos kadangka lang yung back ride na upuan. Pero bumawi naman ang GSA sa rider seat. Napakaganda and super smooth. Mas gusto ko ito kasi hindi ganun kalapad. Mas maganda yung position ko dito and yung lapat ng aking singit as compared sa Versys 1000. Medyo malapad yung upuan ng Versys 1000. Pero napakalambot din. Ito, yung sa back ride.
Super smooth yan at malambot, hindi masakit sa puwet ng back ride. As compared sa GSA 1300, medyo matigas yung banda rito. Matigas siya. Ngayon, tingnan natin yung paglalagyan ng side pannier. Sa GSA, andyan na yan, nakakabit na. Dito sa BMW 2026 GSA 1300. Meron na rin siyang electronic or meron siyang charger kasama na nung side pannier. Ganon din sa top box, meron na rin siyang electrical connection. So pwede ka mag-charge ng cellphone or any electronic gadget habang nag-ride. Ang maganda sa mount ng top box ng GSA 1300, meron siyang konting play. Ayun no. So kapag ka nagbabanking, sumusunod lang siya. Sa Versys 1000 SE, meron na rin siyang side pannier mount. Pero wala pa siyang electrical connection. Kaya hindi ka makapag-charge ng cellphone sa ating side pannier as compared sa GSA 1300. Now, let's take a look at the tank of our GSA 1300 versus Versys 1000. Ayan, no, solid na solid. Napaka-astig ng kanyang design ng tangke. Ang pinakagusto ko rito sa GSA 1300, itong ibabaw niya. Ang ganda ng design. Maskuladong maskulado. At ang ganda rin ng kanyang pintura, mga idol. Pero kung tangke lang ang pag-uusapan, napakaganda rin ang tangke ng ating Versys 1000 SE at napakaganda rin ang kanyang pintura. Kakaiba ang pintura ng Versys 1000 SE. Napakakintab, napakakinis, at hindi siya basta-basta nagagasgas ng mga idol. Super smooth and super sexy ng kanyang tangke. Yan ang gusto ko sa SE. Versys 1000 SE. Ayan. Silipin naman natin ang likod ng ating GSA versus Versys 1000. Sa GSA 1300, enclosed shock drive na ang ginagamit niya. At kung sisilipin natin ang kanyang brake system, Brembo na rin ang ini-apply or ginamit ng BMW. Dito naman sa ating Versys 1000 SE, sealed chain pa rin ang gamit. Ito mga idol. And gumagamit siya ng Kawasaki or Nissin na braking system. Ayan. Ganon din sa harapan. Nissin brake ang kanyang ginagamit. As compared sa BMW na parehong Brembo na ang gamit pagdating sa brake. So, premium na premium talaga ang ginamit dito sa ating BMW 2026 R1300 GSA. Alright, hanggang sa muli mga idol, and hopefully nagustuhan nyo po ang ating video, and please don't forget to subscribe, and if you have any comment or question, please put down in the comment section below. Thank you very much. Bye bye.